Odi. Morning. Sir, hingi lang po ng reaksyon sa meron po kasing mga bagong aligasyon na galing kay Vice President Sara Duterte. Babasahin ko na lang po. Sige po. We all know that, first, the congressmen did not read the articles of impeachment. Second, many of them receive a budget or many in exchange for their signature. Ang context po nito o ang tanong ay parang allegedly, sinasabi ni VP Sara Duterte na hindi muna binasa ng 215 lawmakers yung impeachment case bago ito pirmahan. What do you make of this po? Yan po ay unang-una. Ito pong mga pumirma ng impeachment, ng articles of impeachment, ito po naman ay mga mambabatas eh. Hindi po ito pipirma ng hindi nila nauunawaan kung anong pinirmahan nila. Especially, it is under oath. Pag under oath, that is under pain of perjury. Hindi naman nila siguro isusungan sarili nila sa ganun. So, palagay ko ay, propaganda na lang yan. Follow up with that, attorney, kasi even with the start of the Good Government Committee hearings nung nauungkat yung anomalya ng confidential funds with the OBP and the DepEd, the BP has shown several allegations to the House. As the spokesperson, would you expect a change of attitude from the BP when it comes to the proper time na humarap na siya sa impeachment trial? Kumbaga, sa halip na personal allegations, ay sagutin ng direkta yung articles of impeachment ng mga kaso sa kanya? Yan lang ho ang paraan para niya depensahan ang articles of impeachment. Sagutin niya. Kung ito pong mga katanungan na ito ay sinagot na ng Vice Presidente during the Quadcom at nanumpa siya, edi sana wala tayo dito ngayon. Kung katanggap-tanggap naman yung kanyang paliwanag, siguro wala tayong impeachment ngayon. Hindi po ba? Ang problema, ayaw niya manumpa, ayaw niya sagutin. Gaya po ng confidential fund. Anong sagot niya? Confidential fund nga, kaya hindi pwedeng pag-usapan. Mali yun eh. Attorney, last na lang from my end. You said na nga kanina po na parang wala sa konstitusyon. Basically, yung pagmumosyon ng mismong Senator Judge and that Senator De La Rosa himself is acting like a defense counsel. With that po, is it also fair to now state that whatever happened to the Senate sets a bad precedent doon sa 20th Congress na mag-hold ng trial? Kasi parang laging nakabinbin or hanging by a thread yung pagtuloy nito with just one motion pwedeng ma-dismiss. It's a bad precedent. It's a terrible precedent. Dahil hindi ito alinsunod sa saligang batas. Ang trabaho ng hukom ay litisin at desisyonan ayon sa ebidensya. Hindi maaaring i-dismiss na walang paglilitis. Wala yun sa saligang batas. Ang sabi ng saligang batas, litisin at desisyonan. Last na lang, sir. Promise din. Promise din, ha? As the spokesperson, do you have a direct message to the senator judges that will hold the BP's trial in the next Congress? Ang aking pong pakiusap ay maging impartial. Deliver impartial justice nang naaayon sa ebidensya. No personal preferences, no party affiliation influences. Tama na po yun. Kontento na ako doon. Salamat din. Thank you, Earl. Ganes Capanti from GMA Online. Good morning. Good morning, Attorney. Morning. Sir, yung about the counsel, the defense counsel of the Vice President, is there any legal impediment on the part of the House? That's why it wasn't received, the notice of appearance? May legal impediment po ba? That's why Hindi ko po na, kasi bago lang ho yan eh. Nangyari yan kailan? Kahapon lang? Hindi ko pa ho nauusisa kung ano talaga ang nangyari. Ngayon, hindi ko alam kung may impediment, kaya hindi tinanggap. Or kung ano ang dahilan kung bakit hindi tinanggap. Gaya po ng nasabi ko kanina, no harm, no foul. Dahil yung service of the entry of judgment was tendered. So as if it was received. Wala hong danyos. Thank you, sir. Salamat. Follow up lang po. Promise din. I didn't say promise. Okay. Just one follow-up question. Can you just explain? You mentioned a while ago that
the House and the Senate, both are continuing bodies, they are constant. Can you just drive the point that why this impeachment trial can cross to the 20th Congress? Because the other camp is always saying, arguing that, the composition of the 19th Congress that endorsed this complaint is not exactly the the composition of the 20th Congress. Gaya po ng nasabi ko kanina, ang institusyon does not expire. Gaya po yan sa collegial body, no? Collegial body meaning judges composed of more than one. Kahit na ho magpalit yung mga hukom doon, hindi naman back to square one yung paglilitis eh. Tuloy-tuloy po yan. Ganon din po ang impeachment court. It doesn't matter what the composition is because the institution survives. It does not expire. It is the legislative function that expires. Thank you po, sir. Alam ko magpa-promise ko. Thank you, Lenesca. Big Simintak from Net25. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga. Attorney, doon sa panimulang salita po ninyo, natatangi lahat itong nangyayari, maging yung article of impeachment, maging yung nasasakdal, maging yung impeachment court, sui generis. Pero sinabi nyo rin na yung maging ng sina Chief Justice Puno, maging ang Pelconsa, maging sa inyong panig mismo, ay tila nagkakaroon ng pagmamalabis batay na rin sa sinabi ni Senate President Escudero na walang limit kung ano yung gusto nilang gawin. Ang tanong ko po, sa ganitong mga pagmamalabis na napupuna ng mga legal luminaries diyan sa impeachment court na maaring lumalabag sa saligang batas, sino po ang pwedeng sumawata at pwedeng magpapigil o magtuwid sa impeachment court? Kung meron pong pagmamalabis, gaya nung sinabi ni Chief Justice Puno, abuse of discretion. Under the expanded jurisdiction of the Supreme Court, sila ang pwedeng mag-awat. Subalit, hindi po garantisado na ang Supreme Court will assume jurisdiction because they will respect ito po, no? Pwede silang manghimasok, pwede nilang sabihin na ito ay pagmamalabis. Although, ang nagipong kalakaran, the Supreme Court will respect the internal rules and yung kalakaran ng Senado as an impeachment court. Pero sa sagot sa tanong ninyo, tanging ang Supreme Court po. Kung merong mag-aakyat nito, kung merong dudulog sa kanila para humingi ng ruling sa pagmamalabis na ito. Sino po kayang partido ang pwedeng dumulog? Kahit sino po 'yan. Kung ang tingin po ng defense may pagmamalabis na lugi sila o na agrabyado sila. Ngayon, sa prosecution po, depende. Although ang prosecution, pwede pong it can be a recourse available for the prosecution. Okay. Last na lang din po, promise po. Sabi po ninyo, at saka nung ipadala ng House of Representatives yung article of impeachment sa Senado, naninindigan ng prosecution team na mayroong presumption of legality and regularity ng article of impeachment. Pero pagdating po, nung ma-constitute ang impeachment court, ang desisyon ng impeachment court under SP Chisis Escudero as presiding officer, niremand po nila yung impeachment, article of impeachment. At noong huling araw po ng sesyon ng 19th Congress before the CNJ adjournment, nagpatibay sila sa plenaryo ng isang motion or resolution not to accept the remanded article of impeachment. Ang tanong ko po, dahil sa nangyaring yun, with the presumption of regularity pero ni-remand, ano po ang status
ng article of impeachment. Kaya ko natanong yan, attorney, kasi maging sa panig ng depensa, mukhang si Vice President Sara Duterte ay nagre-refuse to answer the summons of the impeachment court dahil ang paninindigan nila ano ang kanilang sasagutin kung yung mismong article of impeachment ay questionable. Hindi po. Hindi po nagpasa ng resolusyon ang Kamara na huwag tanggapin. In fact, nagpasa sila ng resolusyon certifying that the articles of impeachment did not violate the one-year bar rule. Ngayon, kung sinasabi po ni Sara Duterte na wala siyang sasagutin dahil ang articles ay binalik. Hindi po naman ibig sabihin nito na yung articles patay na. May sasagutin pa rin siya. Nandyan yung articles eh. Kaya nga sinabi nga ng Senado, ng impeachment court, buhay na buhay ang impeachment proceedings. Because nandyan pa rin yung articles. Ang hiningi lang ay ang certification, yung remand. Yung sinasabing remand, gaya ng nabanggit ko kanina, hindi po angkop ang remand sa impeachment proceedings. Yan po ay angkop sa mga regular courts. So, yung articles po, nandyan pa rin. Sagutin niya. Ngayon, kung ayaw niya sagutin, bakit? Another delay. Di po ba? Kung talaga siya ay seryoso na linisin ang kanyang pangalan, hindi ba sabi nga niya, I want a bloodbath. I want a trial. Hindi dapat sagutin niya para walang delay. Sa ganitong paraan, malilinis niya ang kanyang pangalan. Clarification ng attorney, kasi aside from doon sa resolution, may motion na inapprove sa plenary na hindi nila tatanggapin muna yung remanded article of impeachment. So ano ang magiging implikasyon noon sa panig ng impeachment court? Dahil, kaya sumagot si SP Escudero na whether they like it or not, they should comply with the order of the impeachment court. So nung hindi tinanggap ng plenary yung article of impeachment, ano ang implikasyon? By plenary, you mean plenary ng House of Representatives? Yes, sir. Wala pong ganong resolusyon. Meron po. Wala. My motion. The first is the resolution, and then may motion po sa plenary not to accept the remanded article of impeachment. Wala pong resolution to that effect. Motion. May motion lang. Ngayon, So what is the implication of that motion when the plenary approved the motion not to accept the remanded article of impeachment? wala pong ganon. In fact, ang paninindigan ng plenaryo ay issue the certification. Kaya po, nabanggit ko, within the next few days, magpa-file po ng appropriate pleading. Walang inaprubahan na motion na huwag tanggapin. Huwag tanggapin. Yun ang sinabi ni Senate President Escudero ay bilang kasagutan sa isang tanong na paano po kung hindi tatanggapin ng plenaryo. Anong sagot niya? Hindi, dapat sumunod sila kasi kami ang husgado. Wala akong alam na inaprubahang motion na huwag tanggapin. Hindi po yun ang posisyon ng Wala pa pong ginagawang posisyon. Ukol dyan, Are you done with your questions, Vic? Okay. Marian Enriquez from TV5. Hi, Hello. good morning, sir. pero hindi naman approve. Hindi aprobado yan eh. Ito? Ito ngayon. Okay. No, kasi yung sinabi nyo, huwag tanggapin eh. Ang sabi ho, motion to defer receiving. Meaning, ipagpaliban muna. Hindi yung motion to not to receive. Iba po yun. Oo. Kaya ako nalito kasi sinabi mo, may motion na huwag tanggapin. Kaya sabi ko, wala yan. Walang ganyan. Meron motion to defer. Ipagpaliban muna. O ngayon, nagkakaintindihan tayo.
Okay, malinaw na. Okay. Wala. Dapat hindi natin basahin. We should not read between the lines eh. Dahil bumubuo pa ng paninindigan ang prosecution panel. Pinag-uusapan pa po yan na ito ay ilalahad sa nabanggit ko na appropriate pleading na ipa-file within the next few days. Hindi po yung motion to not to accept kasi wala naman eh. Motion to defer. Thank you, Vic. Malinaw po. Okay, thank you, sir. Marian Enriquez from TV5. Good morning po, Attorney. Hello. Sir, since you mentioned na nga po, meron na tayong na-adopt na resolution about doon sa unang hiling ng Senado na hindi nga po lumabag sa konstitusyon, one-year prohibition rule. Pero yung pangalawa po nilang order, yung inihingi po nila, kailangan pa ba talaga ng Kamara na magsumite nitong willingness daw po ng 20th Congress na ipagpatuloy po itong impeachment complaint? Consistent do sa aking unang nabanggit na ang institusyon ay hindi nag-expire. Ang nag-expire ay ang paggawa ng batas. Hindi po dapat kinakailangan pang magkaroon ng attestation or affirmation na gusto pa ng ika-20 Kongreso na ipagpatuloy. Dahil ho yan, nakalatag ng articles eh. It is not an option to withdraw it. Dahil tapos na po yung constitutional duty ng Kamara nung transmit yung articles of impeachment. Hindi na po pwedeng bawiin yun. So, sa madalit sabi, it is not an option. Tuloy-tuloy na po yan. And besides, paano magko-comply ang 20th Congress? Eh, hindi pa convened. It's a surplusage. So, sir, even if, yun nga, you're saying na hindi nga talaga kailangan yan, so, hindi na rin natin na, kumbaga, ihintayin yung 20th Congress. Isasama nyo na rin po ba yan dun sa clarification? And, Yes. maninindigan kayo, hindi talaga kayo magpapasa nito? I-clarify po. Kaya nga, doon sa ilalatag na motion for clarification, diyan ho isasaad ang paninindigan ng prosecution. Diyan ho ilalahad. Antayin lang ho natin yon. Sa susunod na mga araw, ilalabas na rin yan. Sir, last na lang on my end, kasi nabanggit niyo po, member na kayo ng Free Legal Assistance Group. Oo. Bata pala, estudyante pa lang kayo. Na-meet niyo po yung mga kilalang nationalists ng mga senator bigate na yan, mga lodi, Senator Jose Jokno, Lorenzo Tañada. You mentioned kanina, Joker Arroyo. Kamusta, sir? Anong feeling nung na-meet niyo sila? Meron ba silang mga lessons sa impart sa inyo? Ang aking pong kaalaman bilang Pagdating po sa issue ng impeachment, sa magiging kahihinatnan po ng trial and of course yung masasabi po ng public, yung perception ng public about the impeachment trial. So ano po kaya pwede maging impact nun, especially sa social media, marami pong kumakalat na mga fake information, sir? Kaya ho, merong isa sa batas against fake news. Meron hong samahan yung movement against disinformation. Ang target po niyan, among others, ay yung mga fake media productions, gaya po ng AI. Kung alam po ni Senator De La Rosa na fake yun, he's propagating a lie. The message doesn't matter. If the source is fake, how can you rely on the message? Hindi po ba? Kung polluted yung source, edi polluted yung message. So, pure propaganda. It only emphasizes the bias. Last na lang po, sir, promise. Okay. Ito naman Naging byword sa atin, promise. Sir, pero kung na-share po yun ni Senator Bato and kanina sabi po ninyo, umaasa kayo na bubuksan po yung mga mata ng senator judges dun po sa impeachment trial, once na na-present yung evidence, paano po yun? Like this, sabi, it doesn't care. Well, if he doesn't care, then huhusgahan siya ng bayan. Pagtakbo niya sa susunod, hindi na siya iboboto. It's political suicide. Hindi po ba? Salamat din. Thank you, Haji. The floor is now given to Dominic Flores from Philippine Star Online. Hello, good morning po, attorney. Would Morning. just
Na-mention niyo po kanina na meron nga pong gag order under the Senate rules. Pero ang sinabi po kasi ni SP Cheese ay kailangan pa raw po mag-file ng motion or mag-issue ng motion before the impeachment court and for them to address that, like the senator judges will address it there. But do they really have to issue a motion? Hindi na po kailangan dahil nasa impeachment rules na nila. Hindi na kinakailangang make the obvious obvious. Hindi po ba? Nasa rules na nila eh. Hindi na kinakailangan mag-issue ng order, ng gag order. Dahil it is built into the rules of the Senate as an impeachment court. Do you think, attorney, that SP Cheese is also being inconsistent kasi nga during the campaign period ay sinabihan po niya yung mga senators na to refrain from commenting regarding the impeachment to avoid raising or yung controversies regarding it? Pero ngayon, parang kailangan po, kahit presiding officer na po siya, parang kailangan pa rin po ng motion. Why can't he decide that or why can't he be... All he has to do is to enforce it. Hindi na kailangan ng motion. Enforce niya. He should take the initiative as the presiding officer. Ayun po. Thank you, attorney. Salamat din. Thank you, Dominic. Jongman Lapas from DCRJ. Attorney, sabi niyo po kanina na wala sa saligang batas yung ilang hakbang ng impeachment judge. Sa palagay niyo, dapat ba silang mag-seminar ang mga senador, lalo na yung mga wala pang experience sa pagiging huwes ng korte ng pagsasakdal? Dapat po, pag-aralan din nila itong proseso para sila magabayan sila sa kanilang gagawing hakbang. They should take the initiative to study the rules of impeachment. Lalo na po yung mga hindi abogado. Nasa kanila yan eh. The initiative. So, tama kayo. Pag-aralan nila. Kung hindi, they'll be walking in the dark, so to speak. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Huli na po. Nangako po yung mga senador, nag-oath po sila na magiging senador judge. Kung sakasakali po na hindi sila tumupad sa pangako nila o magmalabi sila, pwede rin ba silang masampa ng kaso o ma-impeach din? Hindi po impeachable ang mga senador. Hindi po sila impeachable. Ang paghusga po sa mga senador na hindi tutupad sa kanilang pinanumpaan ay ang husgahan sila ng bayan. Huwag silang iboto. Pwede po sabihin na perjury pero hindi. Dahil pwede lang panindigan yung sinabi nila. Hindi, itong paniniwala ko eh. Hindi ako lumalabag sa batas. So, ang pinakamatibay po dyan na parusa ay mahusgahan ng sambayanan. Wala po. Kasi pwede lang sabihin na ito yung paniniwala ko, hindi ako naniniwala sa ebidensya, kaya hindi ako boboto ayon sa gusto ninyo. Bumoboto ko ayon sa pananaw ko. Thank you, Jong. Now we are going to entertain phone-in questions from Kenneth Basilio of Business World. Sir, the Philippine Chamber of Commerce and Industries, Nina Mangyo, said that the speedy impeachment trial of Vice President Sara Duterte Carpio could be advantageous to the Philippine economy, while its chairman George Barcelon said that the government should hold the BP's trial to quell political back noise affecting foreign investor sentiment and help reinforce the country's image of political stability. Ano po yung The tanong? questions are, from the perspective of House Prosecution Panel, is there an expectation for a swift impeachment process, both to uphold the rule of law and to reinforce public trust in our democratic institution? Meron pang isa, sir. Sige, yan muna. Yan muna. Apo. Sa ngayon po, will there be a swift trial? It doesn't look that way. There's so much foot dragging on the part of the impeachment court. Also on the part of the impeached official. Pero ito po, once ito ay umusad, pag-usad po nito, sa panig
ng prosecution, hindi po ang prosecution ang magbibigay ng dahilan para maantala ito. Ang gusto ng prosecution, swift trial. Ngayon, yung second question, Second question, and how can the prosecution reassure the private sector that the impeachment will not lead to a paralysis or disruption in economic policy making? ang sagot po dyan ay yung unang tanong ninyo. Does the prosecution expect a swift trial? Ang sagot doon sa pangalawa, yes, a swift trial will address the issue of stability, the issue of investor confidence in the Philippines. Kasi po, habang tumatagal ito, habang naaantala, habang lumalawig, naguguluhan ng tao. Anong ginagawa ng tao? Nagagalit, nagrarally, nagpoprotesta. So, sa foreign investors, hindi po maganda yan. Ang gusto ng foreign investors, stability. Pangalawa, nagdadigress ang atensyon ng Senado sa halip na sila ay makagawa ng mga batas na makakatulong sa ekonomiya. Ayon po sa rules of impeachment, ang impeachment should be given priority. At a certain hour, they should stop their legislative work and conduct the trial of the impeachment. So, nakahati yung atensyon. So, hindi ho maganda yan. Dahil yung paggawa ng batas na makakatulong sa ekonomiya ay naaantala. So, mas mabuti na maging swift, maging mabilis yung paglilitis. Para investor confidence is assured. Thank you, sir. If I may use the word of the day promise last na to. Another phone-in question from Joanna Giolagon from Asahi Shimbun. Sir, makikita nung sana if the prosecution panel is working with the parties that previously filed impeachment complaints against the BP, kung meron pa silang role dito, like maybe as resource persons. And also baka, okay, ilan po? May ilan po na kalahok sa mga naunang impeachment complaints, dun sa tatlo. May ilang kalahok ho dyan na kasama sa prosecution panel. Ngayon, ito pong si Chel Diokno, yung kanya hong party list, yung Akbayan, sila yung nag-file ng pinakaunang impeachment eh. Kaya nga siya inimbitahan na sumama sa prosecution group. Yung pangalawa, yan po naman yung grupo ni Makabayan. Makabayan Black, yung pangalawa. Yung pangatlo, ito po yung civil society, yung mga pare. Yun hong kasali doon na abogado, ay bahagi rin ng kasalukuyang prosecution team. So, yun po ang sagot sa katanungan nyo. Opo. Thank you, sir. Tina Panganiban Perez of GMA7 again. Sir, pasensya na. Mababawi yung promise. Okay. Pahabol lang po. Are you at liberty to tell us who the witnesses of the prosecution panel will be or kahit ilan yung ipepresent? Let's wait and see. Kasi po, we're still vetting the witnesses eh. Merong mga testigo. Ngayon, pinag-uusapan lang, alin ang pinakamalakas? Alin yung uunahin? Darating po tayo dyan pagdating ng paglilitis. Thank you po. Thank you. Billy Vegas from Abante Politico. Sorry po, ito po talaga yung promise ko. Kanina po walang promise. Binitin mo pa yung promise kanina. I-stress out ko lang po. Kasi may sinasabi po sila na yung refusal daw ng House to accept yung pinadala ni VP ay will cause further delay daw po. Alin pong pinadala? Yung entry of appearance? Yung Wala. entry po. Gaya po ng sinabi ko, that the service was tendered. So as if tinanggap, it will not delay. Kasi appearance lang naman yan eh. Pinapaalam lang sa prosecution, pati sa impeachment court, kung sino yung mga abogado niya. Wala pong delay yan.
Thank you, BD. And before we conclude our press conference, we will give the floor again to Attorney Bukoy for his closing remarks. Sir? Oh. Ito po ang aking habilin. Sino ba ang takot na ilabas ang katotohanan? Sino po ang takot? E di yung may itinatago. Yung may itinatagong katiwalian, may itinatagong kamalian. Sa usaping patungkol sa proseso, walang higit na mahalaga kundi ang suyurin at hanapin ang katotohanan. The delay or suppression of the desire to know the truth becomes even more palpable. It becomes more compelling the longer that you delay or suppress the desire to know the truth. So, magmatsyag po tayo. Obserbahan natin yung proseso. Let's all get involved. Kasi po, gaya ng nasabi ko, we are all stakeholders sa prosesong to. Maraming salamat. Thank you, Attorney Antonio O.D. Zay Bukoy, House Prosecution Panel spokesman, for joining us today despite not having had enough rest after attending a wake. Sir, we truly appreciate your presence today. And to everyone, maraming salamat po sa inyo.